lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. 7 na security guards halos 2 buwang hindi raw pinasweldo. Nang tumanggi silang iwan ang kanilang pwesto, binugbog daw sila. Grabe naman kayo diyan. Huli sa cellphone video na ito ang pagpoprotesta ng grupo ng security guard sa isang condominium sa Maynila. Sinibak umano sila sa pwesto nang walang pasabi at ngayoy pinapauwi. Hindi kami binigyan ng 15 days. Nalaman na lang namin, nandyan sa Primo. Legal extension yun. Ang kanilang sabay-sabay na sigaw, ibigay ang kanilang sahod! Hindi daw sasahod yung latuan. Papayag ba tayo? Siyempre hindi. Pero habang nagpoprotesta, dumating ang isang grupo ng security guard na papalit sa kanila. Dito na nagsimula ang gulo. Maririnig sa video ang sigawan ng dalawang grupo. Pilit pinapaalis ng bagong dating na grupo ang mga nagpoprotestang gwardiya hanggang ang sigawan nauwi na sa pisikalan. Ang gusto niyo? Pinanuntok na nila. Ang isa sa mga gwardiya nakitang duguan ng ulo. Ito po yung nangyari sa ulo. Ayan. Kalaunan, napilitan na rin umalis ang mga nagpoprotestang mga gwardiya. Dumulog sa resibo ang mga nagrereklamong security guard kabilang sina Marisa at Palaig. Magandang hapon po. Kamusta ho kayo pagkatapos ng insidente? Trauma pa rin po sa ginawa po nila sa amin. Hindi po makatao yung pagpapalabas po sa amin. Yun po yung nangyari na hampasan ng baril at dinagtuta po kami palabas. At kahit duguan na po hinahabol pa rin siya ng mga bato. Doon sa labas ng gate po. Maganda sir. Aha. Kasi may mga baril sira, Opo. may mga batuta pa sira. Opo. Kaya nari sa akin na ito, totoo bila. Reklamo ni na Marisa at Palaig sa halos 3 buwan nilang pagbabantay sa condominium. 1.5 buwan lang daw ang kanilang nakuhang sweldo mula sa security agency. Ano ba ang ugat Ano nito? po kasi September 14, last duty po namin. Full out na po kami. Ang nang ginawa po nila, pinangakuan po nila kami ng pinangakuan about sa sahod. Okay. Kaya simula nun po, inantay po namin yung sahod namin. Opo. Ngunit hindi po nila ibinigay. Tapos sabi naman ni client na Aha. bayad na daw po sila. Nung mabalitaan nyo na wala ho pala kayong matatanggap na sweldo, ano hong ginawa ninyo? Doon po yung sasakyan naman nila's best. Kumbaga yun na lang po yung naging assurance namin na babalikan nila yung sasakyan at nandun din po kami na umaasa na makukuha po namin yung sahod. Dadala nila yung sahod po namin. Kaya naman ang grupo ni na Marisa naghintay ng halos 12 oras para abangan ang pagdating ng kanilang security agency. Pero ang agency, no show daw from morning till night. Hanggang nitong September 16, 2023, dumating na ang mga kapalit na CQ sa condominium mula sa isa pang security agency. Magkaiba yung agency ninyo, magkaiba kami. Basta kami lang dito, ang utos sa amin ay dapat ulain dito. Yun lang ho. Ayun, kung hindi kayo makikinig, wala na po akong magagawa. Pag gusto niyo away, away talaga yan. Maniwala tayo sa akin. Pag hindi kayo alis, tingnan tayo, may mangyaris din yan. Dito na rin nagkaroon ng sigawan at pisikalan sa pagitan ng dalawang grupo ng security guards. Hindi ko alam. Kami yung walang sahod dito. Kami nagrabyado dito. Hindi kayo nakikita. Mas may dala kayo. Nagprotesta ang nasa higit 70 gwardya ng isang kondo sa Maynila matapos hindi umano ibigay ang kanilang 1.5 buwan na sahod. Pero naging marakas daw ang pagpapaalis sa kanila. Nakunan pa ho ng video yung mismong pagpapaalis sa mga nagrereklamo. Ito ho yun, yung mga tagpong ito. Ganito na ho ang mangyayari. Ang gusto niyo? Kasuhan natin yan.
epekto nito? Yung mismong pangyayari na ito sa inyo, sa buhay ninyo, sir? Mahirap, sir, kasi ang mga pamilya namin, Opo. wala sila ng pera. Opo. Wala ang mga anak ko Opo. sa Mindanao. Wala Opo. sila ng makukuha. Wala nang padala, walang pera. Mula noong mangyari ang problema na yan hanggang ngayon, natanggap niyo na ho ba yung dapat sa inyo? Wala po, nagmamatigas po ang agency, sir. Itinuturo po kami ng itinuturo sa client. Duguan na po yung nangyari, pero ang ginagawa nila, nagtuturuan pa rin po silang dalawa. Ito po yung nangyari sa ulo niya. Ayan. Cellphone na, email lang. Okay na yun niya? Konti lang naman. Kinuna namin ng panig ang condominium na pinasukan ni na Marisa at ayon sa kanila, kumpleto sila ng ibinayad sa security agency ni na Marisa na Manila's Best. Actually, UDH Manila Condominium Corporation. We were shocked. Wala sir, pagod na kami makiusap. Siyempre na-shock sila kasi hindi totoo. Hindi totoo na hindi nababayaran ang security agency. So, ang security agency nagbibill ng security services and administrative fees sa Urban Deco Homes Manila Condominium Corporation. Ito ay pinaprocess nila at nire-release, binabayaran diretso sa security agency sa Manila's Best. According sa billing mismo, pagkatanggap ng billing, merong 15 days ang Condominium Corporation para ito'y bayaran. Tinungo rin ng resibo ang opisina ng Manila's Best Security Agency. Pumayag na magpa-interview ang isa sa kanilang tauhan pero nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. May ongoing case na kami sa ngayon, ma'am, sa DECA tsaka yung sa guards namin. So hindi na po ako magsasalita para kaya naman kung anong mangyari sa kaso. September 19, 2023, sinamahan ng resibo ang grupo ni na Marisa at Palaig sa Barangay 106 para naman ireklamo ang ginawang pananakit daw sa kanila ng grupo ng pumalit na gwardiya. May darating ba ka? Actually, sinundo ko na, di ba? Tapos binigay din sa akin yung number. Nagre-ring lang, hindi sinasagot. Nabiguman sa unang pagkakataon, September 25. Sumipot sa barangay ang officer in charge ng inireklamong grupo ng gwardya na si Elpidio Bandoy. Labas na ako doon kasi ako, yung nga, sabi ko, security guard din ako. Nandun ako sa inyo, nakikiusap. Wait lang po, kasi pag officer ka, alam mo kung sino yung mga taong, sino mga taga-tao ng agency ang magpupunta sa mismong detachment. Yung mga yun po, hindi nyo po ba kasamahan yung mga yun? Wala akong kinalaman doon mga tao na yun. Giit ni Elpidio, wala raw siyang inutos, nasaktan ng grupo ni na Marisa. Alam mo, kung anong ginawa sa akin, babae kaming dalawa. Dalawa kami nagpangabot. Pero anong ginawa sa aming mga babae kami? Nakasibil lang kayo! Nakasibil lang kayo! Babae ako! Babae ako! Ano naawa nga ako? Naawa ko sa inyo. Sino ba naman hindi maawa? Pareho tayo tayo Ito po, pinakamalala. Nasa gitna, hinahabol pa ng bato. Nakasibilyan na lalaki. Kitang-kita pati mukha ng lalaki na bumabato. Dumulog na rin sa Department of Labor and Employment o DOLE si na Marisa para sa sweldong hindi raw ibinigay sa kanila. Sabi ni ma'am, yung sa dole, bigyan daw ng 1 week. Kasi baka daw naman sakali makipag-areglo si agency. Yun po ang sabi niya, ma'am. Sabi ni ma'am sa 6 months daw po yan bago malabas yung niyan, yung pinaka-resulta. Sinamakan din sila ng resibo sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA. Ayon sa PNP SOSIA, posibleng hindi na ma-renew o ma-revoke ang license to operate ng security agency sa oras na mapatunayan na may pagkukulang sila. Based dito sa 11917, ma'am, Rule 68 ng Section 350, pwede ito maging grounds for suspension, cancellation at revocation ng kanilang license to operate. Sinasabi dito, ma'am, sa number 8 ng Section 350, if it violates any provision of Presidential Decree number 442, otherwise known as the Labor Code of the Philippines,
yun ma'am, pwede ito maging grounds for revocation ng kanilang license. Dapat rin daw may pondo ang agency para mapasahod ang lahat ng kanilang mga tauhan. Hindi po nila pwede ding sabihin na wala po silang pangsahod kasi yun nga po, sabi ko po, isa po sa requirement para po makapagtayo tayo ng isang security agency at o makapag-renew po tayo ng license to operate natin ay meron po tayong bank deposit na 1 million. So kung may mangyari man pong emergency purposes sa mga gwardiya natin, katulad po niyang mga hindi pagpapasahod, pwede po tayong kumuha po dito sa bank deposit na 1 million. Anong gusto niyo mangyari dito sa laban niyo na ito? Gusto po namin sampahan ng kaso, sir, sa ginawa po nila sa amin, lalo na po duguan na po yung mga kasama namin. October 2, 2023, hindi na muling nakadalo si Bandoy sa ikatlong harapan. Dito na rin nagbigay ang barangay ng Certificate to File Action. Sinamakan ng resibo sa Manila Police District o MPD Station 2 ang grupo ni Marisa para tuluyang magsampa ng reklamo. Video. Meron. Yung binagay niya video, pwede ko po makita. Opo, naka-live po kasi yun, sir. Kumakain pa kami. Kumakain pa po kami noon. Naka-live siya. Opo, naka-live po yan. Matapos mapanood ang video, isa-isa na rin silang kinuna ng pakayag ng pulis. Posibleng maharap daw sa kasong physical injury at grave coercion ng mga nanakit sa mga gwardya. Sa ngayon, aaralin muna nating maigi yung mga papeles nila at yung mga statement din nila. Ang initially dito, pwede nating dito ng bukod dun sa physical injury. Pwede rin na titignan din natin yung angulo na pwede natin din sampahan ng mga grave coercion kasi nagkaroon nga daw ng pananakot sa kanila, pinrobok sila doon, hinamon sila doon, pilit silang pinapaalis doon ng mga nagte-take over. Sisiguraduhin natin na iimbestigahan nating maigi ito at talagang siguraduhin natin na lahat ng mga involved dun sa nangyaring insidente na yon na mayroong mga aksyon ng pananakit ay talagang mapagbayad natin sa batas. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.